Paskong Merrier kay Barker. Narito at panoorin natin. Sa may bahay, wow, sultry ang aming bati. Merry Christmas na malwalhati. Naku, sana nga po, bati-bati tayo ngayong Pasko. Dito lamang sa Face to Face Harapan! Ayun, ako naman, Paskong Pasko, bakit naman nagkakahulan sila? Hindi naman yan ang ibig sabihin ng Barker, no? Diba? Totoong nagkahulan sila Tuesday. Gusto lang naman daw niya ng patas na kita. At ayaw niya sa mga hindi sumusunod sa usapan. Naku, ang tanong dyan, sino bang nag-usapan? Diba? Bugay, lumabas ka na! Alam mo, hindi ko alam, meron palang babaeng Barker, no? Meron po. Oo, marami, no? Maraming, sa bahay talagang maraming babaeng Barker. Lalo na kung gabi umuwi si Mister. Pero, ikaw, ang bata mo pa, gaano katagal ka ng Barker? 1 taon kalahati po. Ay, 1 taon kalahati. Kanino mo naman na yan? Wala po, nagaya ko lang po kay Nine. Ah, ganon. Magkano ang kita? Ano po, 350 po. 350 sa isang araw. Opo. Kasi ang balita ko, pagka napuno mo daw yung isang jeep, Opo. 10 pesos. Opo. Pag napuno mo, ang liit nun, ha? 10 pesos. Kada jeep. Kada 10 pesos. jeep. Opo. Pero so, nakakailan para maka 350? So, 35 na sakay maghapon. Ano yung hanggang gabi? Hindi po, may oras po kasi kami. Oh, may ano? pinag-usapan po kasi kaming oras. Ano yung oras mo? 6 to 12 po ako. 6 a.m. to 12 noon, nakaka 350 ka na? Ganun karaming pasahero, ha? Opo. Saan may pwesto? Kasi po, estudyante po kasi yung inahabol namin. Saan ang pwesto nyo? Sa ano po kasi, doon po kami sa Sangandaan, parehas po kasi kami. Minsan po kasi, ang nangyayari po kasi, inaagawan niya po ako sa pagtatawag ko doon. Pinapaalis niya po ako. Okay. So, pag sinabi mong mayroon kayong usapan, anong pangalan ng isang pang Barker? Nini po. Nini. Opo. Okay, nauna siya doon. Opo. Tapos sabi mo, ginaya mo siya. Opo. Ano yan? Yan ba yung dati niyang oras? Hindi po kasi sinabi po niya kasi sa akin na magtawag ka na lang kasi may bata ka, may maliit kay. Ah, may anak ka na kasi. Opo, Ilang dalawa. taon na yung anak mo? Dalawa po, yung isa po 3 taon, yung isa po isang taon. Paano yung anak mo? Kasama ko rin po, si Nini po papaypay. Ah, ganun. Si Nini, kamag-anak mo. Hindi po, Nakikitulog lang din sa inyo. kaibigan lang po yun. O kaya nga, biro mo, siya pa nag-aalaga ng anak mo. Tagapaypay pa. Tapos, binigyan ka pa niya ng puwang. Doon sa pagbabarker. Nauna siya doon, sabi mo. Opo. Okay. Anong problema mo? Meron ka ng yaya, meron ka ng kaibigan, meron ka ng karamay, may nagbigay sa'yo ng trabaho. Hindi po kasi, ang nangyayari po kasi, may oras po kami, nag-usap po kami. Ang nangyayari po, inaagawan niya po ako eh. Pinapaalis niya po ako, lagi niya po ako pinagbibintangan na kabit daw po ng asawa niya. Yun naman pala. Yun ang tinatanong ko eh. Meron pa yung ibang sanga. Alam mo dito, Albi, sanga-sanga ang problema. Oo, marami yan. Meron pang mga ugat. May ugat, maraming sanga. Ayun. Ang bunga, ayun, dalamhati. At saka Kaya siya, konsumisyon. puno na siya. Oo, di ba? So ngayon, nagkausap na kayo. Anong sabi niya? Huwag ka na magtawag dyan. Sabi niya, huwag ka na magtawag. O paano na ngayon ang kikitain mo? Kawawa naman po yung, pag di po ako nagtawag, kawawa naman po yung dalawa kong anak. Wala po akong ipapagara. So, anong gusto mo mangyari dito kay Nini? Ano gusto mo mangyari? Palagot siya. Bigyan niya lang po ako ng ng karapatan dun sa hindi naman po siya may-ari ng kalsada eh. Pagka nakapuno kayo, 10 piso. Di wala bang boss doon na pwedeng magsabi na, itong oras mo ha, itong oras mo. Walang ganon. Okay, so, tawagin na natin ang hindi raw marunong tumupad sa usapan. Totoo naman kaya yun. Alamin natin, Nini, humarap ka na! Ikaw makapalan mukha ang babae.
Ayun. Ako may karapatan sa tawag dahil ako matagal doon. Pinasok ka lang. Pinasok na kita ako pa nag-aalaga ng anak mo habang nagtatawag ka. Gusto ko. Ikaw pa nagreklamo, tiba naman pagmumukha mo, kung anong itim mo. Wala bang usapang maayos? Totoo ba na may usapan kayo na 6 to 12 siya? Ano yung sayo? Nakiusap po siya sa akin. Oo. Pinagbigyan ko naman po. Eh kaso naman po, parang gusto niyang agawin tawagan ng paho. Mas nauuna pa siya sa akin. Teka muna, ulit. Anong usapan nyo? 6 to 12 siya. 6 a.m. hanggang alas 12. Opo. Opo, okay. O, so ano ang nangyayari ngayon? Eh parang gusto po kasi niya, siya lang ang mabubuhay. Oh, hindi. Sinabi mo 6 to 12. Tinatagalan niya po yung oras. Pinatatagal niya. Hindi tumutupad. Oh. Sumusobra ka ba sa oras mo? Hindi po. Minsan po kasi kaya po ako sumasobra sa oras. Hindi ko pa po tapos yung oras. Sumisingit na po siya. Yun. So, pag sinabi mong iniiklian niya yung oras mo, gaano kaikli? Mga anong oras siya darating? Mga alas 9 pa lang po, nandun na po siya. Alas 9? Opo. Ano ka ba? Iba naman yun. Usapan. Nagkakalahating oras lang naman po kasi. Ha? Hindi lang naman po kasi kami ang nagtatawag doon. Okay. O ngayon? May iba pa. Oh. Hati-hati lang po sa oras para meron pong makain ng lahat. Okay. Alam mo, yung bigayan hindi ako naniniwala dyan eh. Pagdating sa hanap buhay, kailangan talaga malinaw ang usapan. Wala, hindi pwede yung pakiusapan, yung mga bigayan. Hindi ako naniniwala dyan. Pero ang tiling po, minabalitaan pa ako yung anak niya, anak ng asawa ko. Kapal ng mukha mo. Oh, iba na namang sa ngayon. Galing mo. Ano na naman yun? Lahat naman ng pagbibigay, ginawa mo na, tinaiyan ka pa sa ulo. Ganon. Pero, di ba napag-usapan na natin itong platonic? Naniniwala ka? Oo. Pwede. Pwede. Okay. So, ano sa palagay mo ang dapat gawin ngayon nitong mga hindi naman kasal? Hindi naman nagkakasundo, pero may anak. Oo. Alam nyo, hinahanap natin dito yung commitment. Walang commitment doon sa pagsasama nila eh, no? Dahil hindi nga kasal. Anytime po pwedeng tumakbo si Jonathan. Kay Jonathan muna, hanga ako sa iyo dahil bilang kapartner niya, inaasahan namin nakakampihan mo si Nini. Pero nakita mo yung kamalian ni Nini at hindi mo tinolerate, no? Hindi mo kinonsindi dito ka sa side na ito para makita ni Nini yung kamalian niya, no? Doon sa punto, Ate Kuring, ng usapan nila bilang mga Barker, ito yung unwritten agreement sa karsada. Hindi kasi lahat ng mga nagtatrabaho sa karsada may mga kasunduan. Meron sila diyang kindatan lang nagkakaintindihan na. Alam mo, ang nakikita ko rito, naaapektuhan dito yung mga bata, Ate Kuring. Anong pangalan? Si Bugay. May anak si Bugay. Bugay, ang tanong ko, bakit hindi ang nanay mo ang pag-alagain mo sa apo niya? Bakit si Nini ang pinag-aalaga mo sa iyong anak? Kasi ako eh. You know, minsan ating tinitingnan dito, kinakapitalize na natin yung poverty, yung kahirapan natin. At binibigyan natin ng justification lahat ng gawin natin dahil mahirap lang tayo. Hindi tayo binuhay ng Diyos para matulog sa karsada. May mga paraan para maiangat natin ang buhay natin. At hindi nyo pwedeng i-capitalize yung mahirap lang ako, wala akong 4-piece, wala akong ganun. Tungkulin nyo na maghanap buhay at bigyan ng magandang kinabukasan ng mga anak nyo. Ate Kuring.